Mga kwento ni Thelmo. Ang kwentong maririnig natin ay mga kagiliw. Galing sa isa nating taga-subaybay na itago na lamang natin sa pangalang Kibon. Nangyari ito mga early 90s sa lugar ng Sambuanguita sa Negros. Ayon kay Kibon, nang mga panahong ito ay lumayas umano siya sa bahay nila. Parati kasing nag-aaway ang kanyang mga magulang. Mapasimple o malaking bagay, walang ibang lutas kung hindi ang pagbubulyawan. Araw-araw ito, tapos napakagaan pa umano ng kamay ng kanyang ama. Napagbubuhatan nito ang ilaw ng tahanan. Itago na lamang natin sila sa mga pangalang Nanay Ising at Tatay Duro. Kahit anong awat niya noon pero hindi umano ito napipigilan. Umiiyak na si Kibon. Naglulupasay pero wala pa rin. Nasa 13 taong gulang pa lamang si Kibon noon, kung kaya't nagkaroon umano ng latak ang isipan niya. Napobya ito dahil nga kung minsan pa ay naghahabla ng mga magulang at meron pang patalim na dala. Ang sabi ng mga kaibigan na siyang nakakalaro niya noon, maging ang mga magulang nito, mabuti umano na umalis na lamang si Kibon. Total, may ibang kamag-anak naman ito. Bakit hindi na lamang tumira sa bahay ng kanyang lola? O hindi naman kaya sa kanila dahil tanggap nila si Kibon noon? Mula sa simpleng payo na yon, nag-meet siya yon kung bakit nabuo ang desisyon na lumayas na lamang siya. Hindi siya nagpaalam pero ang pupuntahan niya ay walang iba kung hindi ang kapatid ng kanyang lolo. Wala siyang interes sa kanyang lola kasi nga ang pangit ng ugali nito na para umanong katulad lamang ng kanyang nanay nun. Parang busina ang bunganga na malupit pa sa marites ang nakapitbahay. Kung kaya nga ito din ang naging dahilan kung bakit nababanas ang tatay niya nun. Silosa pa umano ito. Mabuti sana kung ulirang asawa. Sugarol naman na tumiinom. Ganon din naman ang kanyang tatay. Sugarol ito at malakas tumoma. Kaya masasabi talagang walang patutunguhan ang kanilang pamumuhay nun. Ang kapatid ng kanyang lolo ay itago na lamang natin sa pangalang Sultan. Nasa bukid banda ito ng Sambuanguita. Nang makita siya nito, hindi siya kaagad nakilala. Nagtanong kung taga saan at kung sinong anak. Sinabi naman kaagad ni Kibon na apo siya ng kapatid ni Lolo Sultan. Ipinaliwanag niyang wala siyang ibang masisilungan. Lumayas nga ito at dito niya gusto magpunta. Ang sabi naman ng kanyang Lolo Sultan ay walang problema kung doon sa kanya titira. Ang problema lang, baka hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Kibon, pasensya na at hindi ko kasi pamilyar ang nasa panig ng lolo mo pero bakit ka nga ba lumayas? Ayaw ka na pong tumira doon sa amin. Bahala na po. Lagi kasing nag-aaway yung mga magulang ko eh. Wala po silang pakialam sa akin. Kahapon kamuntikan pang magpatayan. Paglilinaw ni Kibon. Sinabi ng matanda na nababagay lamang pala na layasan ng anak ang mga magulang niya. Hindi maganda umanong makita. Maliit lamang ang bahay ng matandang ito. Isang palapag pero nakaangat ang sahig sa lupa. Kwadrado pero may maliit na beranda. Nasa tuktok talaga ito ng burol na kung saan ang likod ay maisan. May puno naman doon ng mangga. Kahit papaano'y nagsisilbing lilim sa gilid ng bahay na yon. Hindi alam ni Kibon kung bakit niya napiling doon siya magpunta. Siguro wala lamang siyang ibang maisip. Kilala niya naman ang matanda noon. Pero hindi literal na kilala siya nito.
Napapadaan lamang si Kibon dito kasama ng mga kaibigan sa tuwing maghahanap ng gagamba. Hanggang sa nalaman niyang kapatid pala ito ng lolo niyang matagal nang yumao. Walang ibang kasama sa bahay si Lolo Sultan. Namatay ang asawa nito, habang ang mga anak naman ay may kani-kanila ng pamilya. Masipag ang matandang ito at kayang buhayin ng sarili kahit walang sumusuportang anak. Mantakin niyo, pahirapan ang sitwasyon doon sa lugar. Problema sa tubig, problema sa pangungonsumo, malayo sa bayan, malayo din ang tubigan. Kung kaya noon ang pagtira ni Kibon dito, sa palaran din. Lumiban sa klase itong si Kibon, hanggang sa tuluyan ng napagdesisyon ng hindi na mag-aral. Kinukumbinsi naman siya ng Lolo Sultan na huwag susuko. Kaso nga lang ay nilamon na ng depresyon at pagiging desperado ang batang yon. Mas mabuti na lamang umanong mahirapan kasamang iba kaysa naman sa mga magulang. Napag-aaral nga siya ng mga ito. Masarap ang pagkain pero hindi naman siya pinapahalagaan at hindi siya nagkaroon ng payapang isipan. Nag-uma si Kibon. Kasama siya lagi ni Lolo Sultan, maging sa pag-iigib nito sa may babaan. Hanggang sa pagpunta sa bayan para makabili ng pang-ulam noon. Hindi naman ito nabuburyo. Gawa ng magiliw itong si Lolo Sultan. Tsaka marami siyang mga natutunan. Bukod pa dyan, hindi nauubusan ng kwento at sobrang bait sa kanya ito. Para bang lihitimong apo na siya nito. Dama niya noon ang pangungulila ng matanda sa sariling pamilya. Kahit sa kwento ay nababanggit ng matanda ang masayang ala-ala at nais niya ring masilayan ng mga anak. Doon, naramdaman ni Kibon ang totoong pagpapahalaga sa pamilya. Habang tumatagal ay mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Kumbaga, hindi na nahihiya si Kibon at naiilang. Nagagawa na niyang makipagbiruan dito. Dahil nga medyo may pagkakomedyante din na matanda. Isang araw, napansin niyang tila napakaseryoso na mukha noon. Naroroon umano ang matanda noon sa ilalim ng mangga. Nakaupo ito sa lantay o sa higaan na nasa maliit na kamalig at nakatingin sa malayo. Kasalukuyan namang nasa biranda si Kibon. Tinititigan niya maigi ang matanda. Baka kamo namimiss lamang nito ang sarili mga anak. Ilang saglit lang ay tumayo ang matanda at nagtungo sa gilid na burol. May sobrang padahilig doon na para na itong pangpangkong titigan. Nagdampot ng mga bato at pinagpatong-patong ito sa malaking bato na nakausli noon. Hindi niya alam kung para saan yon. Hindi naman yon partikular na ginagawa ng matanda sa araw-araw. Kung kaya't naninibago talaga si Kibon. Sa mga sandaling yon umano, hapon, kung hindi siya nagkakamali. Dahil nga galing sila noon sa uma at kasalukuyan na nagpapahinga. Matapos magpatong-patong ang mga bato, bumalik umano itong matanda sa lantay. Umupo doon pero nakatitig ito sa mga bato. Lalo umanong lumala ang pagkasimangot na mukha ng matandang yon. Ilang minuto ang lumipas. Bigla na lamang itong ngumisi. Tawa ito ng tawa na siya namang labis na ipinagtaka ni Kibon. Naiisip niyang baka nawalan na ng saktong katinuan yung matanda. Nag-aalala ito noon kung kaya lumapit siya kay Lolo Sultan. Pero nang nasa malapit na umano ito, tumingin ito sa kanya at naghudyat ng kamay. Pinapahinto siya nito at sinabihan pang na huwag maingay. Nakanguso itong si Lolo Sultan doon sa mga bato. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nakakita si Kibon ng batang lalaki. Napakaitim daw nito na parang isang negrito.
pero mapula ang labi. Sa tansya ni Kibon ay nasa edad 5 taon gulang ang bata. Basta paslit na paslit umano yon at wala pang suot na damit. Yung mga bato umanong pinagtumpok-tumpok ay tinulak ng batang yon. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Naririnig niya pa ang pagkikikik ng tawa nito na para bang naaaliw. Tapos itong si Lolo Sultan naman, binalik ang mga batong yon sa pagpatong-patong. Kagaya ng nakita ni Kibon, bumalik at umupo na naman ito sa lantay. Pagkatapos ay tumawa. Muli niya umanong nakita ang batang napakaitim, tapos ay sinipa na umano yung mga bato. Sabay takbo pababa ng burol. "Sino yung batang yun, Lo?" tanong ni Kibon. Pinalapit siya ng matanda at ang sabi nito, kaibigan niya umano. Nakikipaglaro siya dito. Kumbaga, nagkukunwari siyang nagagalit kapag tinitibag ang pinagpatong-patong niya mga bato. "Kaninong anak yun, Lo? Ba't ang itim?" Ang sagot naman ng matanda, anak umano yun ng mga nakatira dyan sa may babaan. Takang-taka si Kibon nun, dahil wala namang bahay doon sa baba. Ang hirap kaya noon dahil sobrang panahilig na. Sinipat niya ito at sinabing saan ang bahay. Sumunod naman sa kanya ang Lolo Sultan. Tapos ay tinuro doon ang napakasukal na lugar. May malaking puno ng mahogany pero kinakapitan ito ng mga damong gumagapang. "Huwag naman kayo magbirulong, oh. Kinikilabutan tuloy ako. Wala namang bahay dyan eh." "Hindi mo nakikita, pero nakikita ko. Ayan oh, dyan sa mabatong yan. Dyan yung tirahan ng batang yon," wika ng Lolo Sultan, habang nakaduro ang kamay nito sa pang-as. Pangpang yon pero mababa lang. Tapos may maliit na espasyo doon at parang may yungib ba. Nangilabot daw talaga kaagad itong si Kibon matapos sabihin yun ng kanyang lolo. Ibig sabihin, hindi normal na bata ang nakikita niya. Sinabi niya naman sa lolo ang kung anong nilalaman ng kanyang isipan. Ngumisi lamang umano ang matanda tapos tumangunon. Nanlaki ang mga mata ni Kibon. Totoo ang hinala niya. Lamang lupa daw talaga yon. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang matanda. Kapag hapon umano ay lumalabas ang batang yon. Tapos ay pinagkakatuwaan siya nito. Ito namang si Lolo Sultan, sinasakyan niya kasi nga mapaglaro at pilyo umano ang batang yon. Matagal na umanong nananahan ng lamang lupa doon hanggang sa nagkaroon na lamang ito ng bagong sibol na siya namang labis na ikinatutuwa ni Lolo Sultan. Dahil kahit papano, nawawala umano ang pagkangulila niya sa sariling pamilya. Hindi naman masama ang mga nilalang ayon sa kanya. Mababait ang mga ito at tinutulungan siya pero kahit papano, hindi pa rin siya nagtitiwala ng buo dito. Kung sutil lang umano si Lolo Sultan ay matagal na siyang mayaman dahil minsan na siyang binigyan umano ng diamante. Hindi niya lang tinanggap. Isa pa, baka umano ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay. Hindi lang umano napapansin ni Kibon ng mga ito dahil hindi pa siya binigyang pahintulot para makita ang nilalang noong bagong salta pa lamang si Kibon. At dahil nga nasisilayan na ni Kibon, isa lang ang ibig sabihin nun. Nagugustuhan na din siya ng mga ito. Kaya sila nagpapakita. Katunayan, ayon sa matanda ay nakasunod ito lagi kay Kibon habang nag-iigib sila sa ilog at nag-uuma. Habang nakikinig umano si Kibon ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya inaasa na may nakakubli palang kababalagan sa lugar na yon.
Hindi man naging malinaw sa kanya ang paslit, pero alam niyang pangit ang mukha nito sa malapitan. Para umanong singkulay na ito ng uling, tapos ay napakakintab pa. Maraming sinabi sa kanya ang lolo. Patungkol lamang din lahat sa nilalang, na hindi lamang ito nag-iisa, kung hindi isang pamilya umano. Gusto mo ba sila makilala, Kibon? Dali-dali namang sumabat si Kibon. Wag na lang. Matatakot lamang umano siya noon. Ay naman sa Lolo Sultan ay walang dapat katakutan sa mga nilalang. At kung meron man, ito lang ang Diyos na lumikha. Nagtanong si Kibon kung paano ito naging mga kaibigan ni Lolo Sultan. Ay naman sa matanda, nung iwan na siya ng kanyang asawa, wala na siyang nakasama kasi nga may sarili ng pamilya ang mga anak niya. Doon umano nagpakita mga yon sa kanya. Nung una, natural na natakot din siya. Pero hindi naman daw siya ginagambala. Gusto lamang makipagkaibigan para kahit papano maibsan ang pangungulila ni Lolo Sultan. Para ba umanong alam ng mga nilalang kung anong nangyayari sa kanyang buhay. Basta, mabait umano ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Katunayan, binigyan umano siya nito ng isang bagay na makakatulong para lumakas ang katawan. Pero hindi daw niya ginagamit yon. Bilog at itim na bato umano ito. Habang nagsasalaysay ang matanda, ganon naman umano ang paghudyat nito ng tango kay Kibon. Pinapasunod siya nito hanggang makarating umano sila sa bahay. Doon ay may dinukot si Lolo Sultan sa butas ng kawayan. Ito yung ginawang haligi sa bahay na kung tawagin, guod. May nakita si Kibon na hawak nito na itim na bato at bilog. Yun na umano ang binigay ng mga yon. Ipinaliwanag ng lolo ang mga bagay na mahiwaga na galing sa mga lamang lupa na tinatawag na mutya. Nakapagbibigay ito ng abilidad na hindi makita sa normal na tao pero hindi umano ito ginagamit ng matanda. Itim kasi umano ang mga lamang lupang yon. At kahit kaibigan niya mga ito ay wala pa rin siyang tiwala. Gaya ng sinabi niya kanina, baka umano may kapalit, kaya sinasakyan niya lang ang mga ito. Karaniwan na umano ang ganito lalo na sa mga liblib na lugar. Nabanggit niyo po yung paggamit sa bagay na yun, Lolo, pero sa papanong paraan naman sakaling gamitin? Kadalasan sa ganito, Kibon, ginagawang kwintas. Ang iba naman ay binabaon sa katawan. Basta dala-dala lang lagi, magkakabisa ng basbas ng gamit. Kaso nga lang, wala talaga akong tiwala sa kanila eh. Malay mo, may kunin sa buhay ko. Kung hindi naman ako, baka yung mga anak ko. Bakit hindi niyo subukan, Lolo? Loko to. Natatakot nga ako eh. Ayos na tong buhay ko. Kontento na ako. Saad ni Lolo Sultan. Dagdag pa nito, aminado umano siyang mutya ang bato. Kahit hindi pa ito nakikita ng isang albularyo. Dama niya ang kakaibang presensya. Ipinahawak pa ito kay Kibon. Mainit-init umano yon. Tapos parang pumipitik ang mga kaugatan niya noon, kaya kaagad niyang ibinalik ito sa lolo. Kadalasan naman sa mga mutya, may kaukulang subok. Ito ay kung karapat dapat bang magtaglay ang tao nito. Pero kusa lamang yung binigay sa kanya. Nakapagtataka talaga. Kaya yun ay hindi niya talaga tinangkang gamitin. Kahit pa na ipaliwanag naman sa kanya ng mga nilalang na makapagbibigay ng lakas sa katawan. Matapos ng pag-uusap, ibinalik yon ni Lolo Sultan doon sa butas ng good. Wala namang naging opinyon pa si Kibon. Pero manghang-mangha talaga siya noon, bukod sa kinilabutan. Magmula ng araw na yon ay lagi niya nang nakikita ang bata.
Sumisilip daw ito doon banda sa gilid ng burol. Nakatitig ito sa kanya at nakangisi pa. Natatakot si Kibon, pero katagalan ay nasanay na lamang siya. Kinikindatan pa nga umano siya ng paslit. Tapos ay tumatakbo naman ito pababa, na parang gustong makipaglaro nun. Maraming katanungan ang bumabagabag sa isipan ni Kibon, lalo na yung sinabing mutya na hindi umano ay nakakapagbigay ng lakas. Naililihis umano nito ang kasalukuyang kinakaharap na problema ni Kibon. Bukod pa dyan, yung mga kwentong bayan, napagtatanto niyang totoo pala talaga. Gusto niya nga umanong hingin sa matanda yung mutya. Kaso hindi pa niya ito sinasabi kasi nga hinahanapan niya ng pagkakataon. Isa pa, gaya ng sinabi ng matanda na baka may kapalit ito. Kung kaya't kasabay ng mga hakbang na yon ay nagkakaroon na siya ng interes na makilala at katulad ng kanyang lolo ay maging kaibigan ang mga nilalang. Total, hanggang titig lang naman umano at hindi din nababahala si Lolo Sultan dito. Dahil kung sobrang mapanganib pa umano, ayon sa kanya, bibigyan siya ng babala at makikitang matatakot doon ang matanda pero hindi daw Aliw na aliw pa ito. Isang hapon noon, habang binabaybay ang padahilig na daan patungo sa ilog para mag-igib ng tubig, meron umanong sumitsit sa kanya. Hindi naman pinansin yon ni Kibon, pero paulit-ulit yon at parang nakasunod. Pero sa bandang damuhan nito na may panakanak ang mga puno. Saglit na huminto si Kibon. Sa paglingon niya rito, nakita niya yung batang ubod ng itim. Tumatalon-talon umano ito sa may damuhan. Ang nakikita niya, ulo hanggang dibdib lang. Nawawala. Tapos ay tatalon-talon uli. Nakangisi yon at waribay aliw na aliw ito sa kanya. Natakot si Kibon pero nawala din kaagad ang takot na yon. Nakakatuwa kasi talaga umano tingnan. Nangungugat pa daw ang leeg dahil siguro sa pagbuwelo ng talon. Hanggang sa nawala yon, hinanap niya kung saan patungo. Napansin ni Kibon na bigla na lamang humawi ang damo patungo sa kanya. Nakita niya ang bata. Nakangisi, pero yung mga mata ay mapupungay na para bang nahihiya umano sa kanya. Sino ba namang matatakot dun, di ba? Binaba naman ni Kibon ang dalang sisidlan ng tubig. Kinindatan niya umano ang bata. Tumawa umano yon at nagbuntong hininga pa umano. Pumubuka-buka ang bibig. May lumalabas na salita pero wala namang naiintindihan si Kibon. Para bang utal na paslit lang ito. Pero alam niya sa sarili na may ibang lengguwahe yon. Nagtataka siya kung bakit tila naiintindihan niyo ng kanyang lolo. Tumatango-tango umano ang batang yon sa harapan niya. Hinawakan pa umano ang kanyang kamay na para bang makikipaglaro. O hindi naman kaya makikipagkaibigan. Yun lang ang naiintindihan niya sa dikta ng reaksyon ng paslit na yon. Sa puntong yon, hindi alam ni Kibon na sobrang gaan ang loob niya dito. Oo, at napakapangit umano ng muka. Napakapula ng labi. Tapos yung mga mata, may pagkapula din. Sa likod umano ng lahat, unang beses niyang narinig itong magsalita. Nakakamangha at nakakagulat umano ang naririnig niya nun. Natawa si Kibon. Dinampot ang sisidan ng tubig. Nagsenyas ito na parang pipe. Nang ibig sabihin ay mag-iigib siya sa baba nun. Hindi niya alam kung bakit parang naiintindihan siya nito. Gawa ng tumango umano yung batang yon. Noong maglalakad siya, sumunod ito. Ingat na ingat pa ito dahil nga mahirap ang daanan.
Literal na para lang talagang tao ang batang yon. Pagkarating sa baba, sumusunod pa rin ito at katunayan, umupo umano ito sa isang bato sa tabi niya habang nagsasalok ng tubig. Hindi naman nagpapahalata noon si Kibon dahil may iba pa daw doong tao bukod sa kanya. Alam niyang siya lang ang nakakakita sa bata. Nang umuwi na ito, sumunod pa rin ang bata. Hanggang sa pagsenyas lamang siya noon pero para naman silang nagkakaintindihan. Gawa ng tumutugma ang pagdikta niya sa kung anong kinikilos ng lamang lupang ito. Sa mga sumunod na araw, nakikipaglaro na si Kibon. Natutuwa pa nga daw noon si Lolo Sultan. Tawa ng tawang matanda kasi nga nakikipagkulitan na si Kibon kasama ng batang ito. Basta, tuwing hapon yon madalas nagpapakita. Pero sabi ng Lolo Sultan, sa ibang oras kasama pa rin nila ito. May nakatalaga lamang umanong sandali na makikita mga nilalang. Nang maglaon, hindi na malayo ni Kibon na sumusunod na pala siya sa batang yon. Napapadako na umano sila sa gilid ng burol. At walang alam si Kibon sa kung anong bubungad sa kanya. Sa natatandaan niya noon ay takip silim na. Nasobrahan lamang ito sa pagkaaliw noon nang malamang nasa lugar na siya na kung saan ito ang sinabi ng Lolo Sultan natirahan ng mga nilalang. Siyempre gulat na gulat si Kibon noon. Bukod sa nawala ang bata, para bang ang bigat umano ng presensya ng lugar. Kulob ang pakiramdam at iba ang amoy. Amoy lupa na medyo masangsang umano. Doon na yung tuwa niya ay napalitan ng kilabot. Hanggang sa bigla na lamang nagdilim ang buong paligid nun. Para bang may usok umanong napadaan at dumilim na lamang bigla. Nataranta si Kibon. Umatras, pero hindi daw siya makausog dahil tila may nakaharang sa kanyang likuran. Sa takot ni Kibon ay sumigaw ito at humingi ng tulong. Naalala niya bigla ang sinabi ng lolo niya na itim ang lamang lupa kung kaya wala siyang tiwala dito. Kaya naman parang naparanoid ditong batang ito. Nailalarawan niya sa isip niya na ang itim na yun ay talagang masama. Habang nagsisisigaw si Kibon, naririnig niya naman na bungis-ngis lamang ng bungis-ngis ang bata. Yung tinig na yon, ume-echo na para bang nasa loob sila ng simbahan. Maging ang pagsigaw nito ni Kibon, ganun din. Parang mabaliw-baliw noon si Kibon. Tarantang-taranta siya. Ilang minuto din ang lumipas noon hanggang sa bigla na lamang umanong lumiwanag ang lugar. Doon ay dali-daling hinanap ni Kibon ang direksyon pa uwi. Pero laking gulat niya dahil nang maigala niya ang kanyang paningin. Iba ang nakikita niya. Hindi ito ang lugar nila. Naglalakihan ng mga puno doon na may malalaki ding mga bato. Mga higanting mga bato sa padahilig na lugar. May mga nagkalat pa umanong mga maiitim na nilalang doon. Kung hindi nagkakamali si Kibon sa mga nakikita niyang maiitim na ito, mga lamang lupa din. Singkulay din talaga ng batang paslit na kaibigan niya. Pero may mga suot na nagkikinangang mga bagay na para bang mga ginto at diamante. Isipin niyo na lamang ang mga marangyang tao noon sa Ehipto sa panahon ng Parao. Ganoon pero may itim lamang ang mga tao sa lugar na yon. Sa isang sulok ng higanting mga bato, may malaking kuweba umano at may mga itim na nilalang din doon na nakabungad. Para bang ito yung lugar nila. Naalala niyang sinabi ng lolo, isang pamilya ang nakatirang lamang lupa. Pero sa tingin niya ay nagkakamali ang kanyang lolo Sultan noon. Dahil parang isang barangay umano yon.
Lahat ng mga ito'y nakatingin sa kanya. Pero nasa malayo at nasa magkakaibang direksyon umano. Walang ano-ano'y may lumapit sa kanya. Dala-dala nito ang batang paslit. Nagulat siya dahil ang laki at tingin niya ay nasa 7 ang tindig nito. Higante yon na para umanong ama ng bata. May ilan pang lumapit sa kanya at doon niya napagtanto na lahat ng mga ito ay sobrang malalaking nilalang. Siyempre mas lalong nagkandara pa sa takot si Kibon noon. Kung nasa hustong edad na pala yung bata, malamang malaking nilalang din yon. Naalala pa niya noon na huminto yung malaking nilalang na hawak ang batang kaibigan niya. Nakaramdam siya ng takot pero hindi naman daw galit tingnan ito. Maamo umanong mukha. Yung paslit naman ay dinuduro siya nito at nagtatatalon yon kasabay ng pagtawa. Pauwiin niyo na po ako. Pauwiin niyo na ako pakiusap. Bungad ni Kibon. Para na talaga siyang hihimatay noon. Bukod kasi sa matatangkad, ang lalaki din ng katawan. Paulit-ulit lamang na sinasabi ni Kibon na pauwiin siya. Hanggang sa nagsalita umano yung parang tatay ng bata. Pero sa pagkakataong yon, malinaw na ang pagkakasalita nito na naiintindihan ni Kibon. Katulad lamang umano na lingwahe na ginagamit ng lokal. Nagpakilala nga itong ama ng paslit. Ayon pa dito, walang dapat ikatakot at ipag-alala si Kibon. Makakauwi ito. Nagtaka si Kibon dahil kilala siya nito. Dagdag pa ng nilalang na yon ay sumakto umanong bukas ang lagusan kung kaya't nakapasok si Kibon. Inalok pa si Kibon noon na bakit hindi muna manatili kahit sandali lang para makilala siya ng mga taga-ron at maging kaibigan niya rin ng mga ito. Sangkatutak na yung magiging kaibigan ni Kibon kung sakali. Walang ano-ano. Ayun na. Nagsigalawan na daw ito na para lang ding ordinaryong tao ang mga negritong yon. Ang iba'y nawala habang ang ilan naman ay nag-uusap. Nakakamangha pero nakakabaliw din. Sino bang hindi mababaliw kung makakakita ng mga ganong nilalang? May mahabang buhok, may maikli, pero karamihan umano doon, kalbo. Yung mga may buhok umano ay para bang pinatong na putik sa ulo. May mga hibla. Ganun niya mailalarawan ito. Nakakadiri umanong tingnan na parang dumi ng baka. Kung anong nakita niya ay yun talaga ang pagkakasabi niya noon. Dahil nga sa takot, hindi na lang tumanggi si Kibon. Tumango ito tapos sumunod siya noon sa ama ng bata. Hinawakan pa siya ng paslit at ginuyod na parang wala lang. Tapos may tinuturo ito. Ipinapakita sa kanya ang mga naroroon na wala sa mundo ng mga tao. Sumunod umano siya ng sumunod hanggang sa kumaway-kaway yung tatay ng paslit. Tapos yung ibang mga taga roon ay nakangiti sa kanya. Hindi niya alam kung may babae pa kasi kahit parang babae tingnan, maskulado naman ang katawan. Tapos magsing katawan ng lalaki. Para umanong sa Bisaya pa, nagdagtum. Yun bang dilim sa isang banda? Gawa ng lahat ng mga yon ay mga itim na para bang kung hindi ngisi at gagalaw, mapagkakamalang anino. Dinala si Kibon sa loob ng malaking kuweba. Doon niya nakita ang nagkikintabang mga bagay na nakadikit umano sa bawat kisame at dingding ng kuweba na yon. Hanggang sa yung malaking tatay ng bata ay umupo sa isang bato na wari by hari. May nagbibigay pugay dito. Doon niya napagtanto na para bang may malaking posisyon ang ama ng batang maitim. Hindi lang naman yun ang bata sa lugar. May mangilan-ngilan din pero natatakot at nagtatago mga ito.
Ayon pa sa tatay ng paslit, kung nagugutom ba umano si Kibon. Pero umiling lamang ito at sinabing hindi. Yung kinalalagyan daw ng trono ay merong espasyo pa sa likod nito na parang sobrang lawak daw doon. Tapos may mga bahay na gawa sa bato. Ang hindi niya lang alam ay kung saan nanggagaling ang liwanag. Gawa ng Yungibyon pero may liwanag doon sa mga bahay na gawa sa bato, na para bang may sariling araw doon sa loob. Yung bata ay hinila ang kamay ni Kibon. Gumala sila sa loob. Hindi siya sigurado pero parang walang hangganan ang laki ng yungib na yon. Napakalawak. May mga bahaging madilim pero alam niyang may daanan pa doon. Nagsisisigaw ang bata. Umeeko. Tuwang-tuwa ito sa kanya. Kinukulit siya tapos tatakbo at iikot sa malaking bato na para bang makikipaghabulan. Pinaunlakan naman yun ni Kibon. Mapaglaro talaga ang paslit na ito. Hanggang sa napagod na lamang siya noon at napag-isip-isip ng umuwi. Sumenyas umano siya sa bata na ibig sabihin na ibabalik na sila noon. Tumango lamang ang paslit. Nang makarating umano sa tapat ng trono, nagpaalam si Kibon. At doon ay sinabi ng malaking nilalang na kumuha daw ng bagay na gusto si Kibon at dalhin sa lugar nila. Kahit ano, basta umano kayang bitbitin. Siyempre, pumasok agad sa isipan ni Kibon yung mga palamuti na kumikinang sa loob pero naalala niya rin ang sinabi ng lolo na baka may kapalit tumano ito. Tumanggi si Kibon. Umiling-iling at muling sinabing uuwi na siya. Hanggang sa lumapit sa kanyang bata, may inabot. Makinang na bato na para bang salamin. Nagdadalawang isip si Kibon. Ibinalik niya pero ibinalik din ito sa kanya. Nagpapasan daw sila ng bata hanggang sa nainis umano itong batang ito. Ibinato na sa kanya yon. Umiiyak pa daw na para bang nagtatampo. Kung kaya naman napilitan na lamang siyang tanggapin ito. Tapos noon ay nagsabi ang malaking tatay ng bata na hudyat na may kasamang kakaibang lingwahe. Pero sa pagkakaintindi ni Kibon sa paraan ng pagkakadikta ng lalaking yon, para bang pinapasamahan itong si Kibon. Tama naman ang hinala niya noon dahil may sumalubong umano sa kanya. Tumango at nagsenyas ng kamay. May dinurong direksyon at nauna itong maglakad. Hindi doon sa kung saan niya nasilayan ng sarili. Pero umakyat daw sila ng bundok na yon. Hanggang nakarating sa ibabaw at may puno doon ng mangga na siya namang labis na ipinagtaka ni Kibon. Bakit? Dahil lahat ng mga puno doon, hindi pa niya nakikita sa tanambuhay niya. Maliban na lang sa namumukod tanging mangga. Nawari pa niya noon, kapustura ng malaking mangga sa gilid ng bahay ni Lolo Sultan. Yung bata umano ay nakabuntot. Nagtatatalo nito, kaway ng kaway. Siyempre, naiintindihan niya gawa ng sila-sila nga ang laging naglalaro. Nagpapaalam ang batang ito. Nang ilang distansya na lamang si Kibon, bigla na lamang umanong dumilim bigla. Tapos ay nagliwanag ulit. Pero nakikita niya na ang bahay ng kanyang Lolo Sultan. Naroroon ang mata sa beranda. Nanlaki ang mga mata ni Kibon. Naroroon ang tatay niya na si Duro. Bagsak ang mukha na para bang may malaking problema noon. Lumapit siya doon at nang masilayan siya ng tatay, nagulat ito. Bumaba ng beranda at tumakbo patungo sa kanya. Niyakap siya nito, Sir Seth. Umiyak ang tatay Doro at ang sabi, 1 linggo na umanong nawawala si Kibon noon.
Hindi naman gumanti ng yakap si Kibon. Nailang pa ito pero nagtaka siya dahil hindi naman 1 linggo ang pagkawala niya noong lumaya siya. Salip, parang 2 buwan mahigit yon. Kaya sinabi niya talaga sa Tatay Duro yon pero ang tugon ng kanyang ama, ganito. Oo anak, 2 buwan kang wala at alam ko yon pero alam kong nandito ka. Hindi ko lang sinabi sa nanay mo. Hinayaan lang kita kasi alam kong galit ka sa amin. Naghanap lang ako ng pagkakataon para sunduin ka. Pero anak, ang ibig kong sabihin, dito sa poder ni Mang Sultan anak, nawala ka ng 1 linggo. Saan ka ba galing? Siyempre takang-taka si Kibon nun. Paanong 1 linggo? Saglit lang naman siya doon sa lugar ng mga lamang lupa eh. Hindi niya sinabi kung saan siya galing kasi alam niya naman na hindi maniniwala ang tatay. Sumabat naman si Lolo Sultan. Nakasalukuyan noong nasa harapan nila. Tama daw ang tatay ni Kibon. Katunayan ay pinuntahan pa nga daw ni Lolo Sultan ang mga magulang ni Kibon at ang naabutan niya doon ang tatay lang. Sinabi nga ng Lolo Sultan na nawawala itong si Kibon. Kagaya na naging tanong ng kanyang tatay ay ganoon din ang tanong ni Lolo Sultan. Kung saan ba ito nanggaling? Pero dahil si Lolo Sultan lamang ang makakaintindi, kinausap niya ito na sila lang dalawa. Sinabi niya sa matanda na nakarating umano siya sa lugar ng lamang lupa noon. Dinukot niya pa sa bulsa ang inabot sa kanya ng bata. Nakita yun ni Lolo Sultan. Nagalit ang matanda. Dapat ay nagpaalam umano ito gawa ng halos magkabaliw-baliw umano siya sa kakahanap. Isa pa, bakit umano tinanggap ni Kibon ang ibinigay? Ipinaliwanag naman ito na pinilit siya noong paslit. Umiiyak pa ito dahil ayaw niyang tanggapin pero wala naman siyang nakikita na may masamang motibo. Kaya tinanggap niya na lang. Ikaw ang bahala. Pakiramdaman na lang natin ang mga susunod na araw ha. Malay mo, kusang loob at walang kapalit. Bueno, matagal nang alam ng tatay mo na narito ka. Minsan na siyang nagpunta dito pero naroroon ka nun sa baba. Kukunin ka sana kaso sinabihan kong wag muna. Palipasin muna ang ilang buwan. Ngayon, masaya ako at bumalik ka. Makakatulog na ako ng maayos bata ka. Salamat naman. Hindi na kumibo pa si Kibon. Yumakap siya sa matanda. Tumutulo ang luha nito. Dama niya noon ang pag-aalala nang mawala siya. Pero hindi niya dama noon ang mga sariling magulang. Naging manhid umano siya dulot na parang walang pake ang mga ito sa kanya. Matapos ang pag-uusap na yon, dali-daling tinungo ni Kibon ang ama. Pinauwi niya ito at sinabing doon na siya titira. Walang nagawa ang kanyang tatay kung hindi ang pumayag na lamang. Hindi din nagtagal. Umuwi na rin ito. Wari pa niya noon ay para wala lang talaga. Hindi siya nangamba. Pero ang ipinagtataka talaga niya noon, kung bakit 1 linggo siyang nawala. Bilang patunay, yung kakasibol na mais daw, bahagya ng tumubo yun. Isang indikasyon na matagal na talaga siyang wala roon. Pero paanong nangyari yun, di ba? Hindi naman daw maipaliwanag ng kanyang Lolo Sultan. Nang mag-usap nga sila nito muli ay nagulat pa dahil sinabi niyang hindi lang isang pamilya, kung hindi parang isang barangay umano ang dami ng nilalang doon. At malalaking tao ang mga ito. Doon sa malalaking tao, naniniwala si Lolo Sultan. Gaya ng sinabi sa kwento, nagpakita nga sa kanya ito pero sa mundo lang ng mga tao. Ibang nakita ni Kibon. Nakapasok ito sa lugar ng lamang lupa na siya namang labis na ikinatuwa at ikinamangha ng matanda noon. Mabuti na lang kamat nakalabas ito. Siyempre sa pagkakaalam niya, kapag nakapasok, hindi na makakalabas.
lalo't nagugustuhan ito ng mga nilalang. Ito lang ay batay sa naririnig ni Lolo Sultan sa mga albularyo. Doon na pag-isip-isip ng matanda. Nalihiti mong mabubuti nga mga yon, dahil kung hindi sana nakauwi itong si Kibon. Naniniwala din siya na ang binigay sa kanya ay kusang loob talaga. Maging yung diamante na napunta kay Kibon. Malaking halaga ito, dahil nga malaking tipak yon. Pero hindi hakog o hindi nasisilaw itong matanda. Dahil sapat na sa kanya ang buhay at ano pa daw ang hahabulin niya. Maikling panahon na lamang din naman ang pananatili niya sa mundo. Ibinigay niya kay Kibon ang mutya. Tuwang-tuwa naman itong si Kibon. Ang sabi ng kanyang Lolo Sultan, walang pake sa kanya ang mga anak niya. Wala umanong halaga yung mutya na yon, kung walang malasakit ang mga anak niya sa kanya. Mas mabuti si Kibon na lang dahil mas maituturing niya itong kapamilya. Kaya niya dito binigay ang mutya na yon. Para bang pinagtagpo sila ni Lolo Sultan noon. Kapwa nangungulila sa simpatya ng isang kaanak. Pero pinagbuklod sila ng Diyos para magkaroon ng masayang buhay. Alam ni Kibon na walang pake ang mga anak ni Lolo Sultan. Mantakin niyo, may angat na sa buhay ang mga yon. At dahil ito sa pagsusumikap ni Lolo. Hindi naman sa responsibilidad ng anak ang pagbuhay sa mga magulang, pero kahit papano, tumanaw man lang dapat ito ng utang na loob, di ba? Mabuti sana kung hindi huwarang ama si Lolo Sultan. Sobrang bait umano nito at malamang mabait din at responsableng padre de pamilya. Pero wala din namang problema kay Lolo Sultan yon, lalo na makasama niya si Kibon. Hindi na umuwi si Kibon. Doon lang talaga siya sa poder ni Lolo Sultan ng mga panahong yon. Maraming araw ang lumipas. Yung bata naman ay nagpapakita pa rin. Si Kibon noon ay may nararamdaman ng kakaiba sa sarili. Ang lakas niya at hindi kaagad napapagod. Ito lang ay kapag dala niya daw lagi yung batong kulay itim na masasabing totoo ngang nakapagbibigay talaga ng tulong sa katawan. Pero hanggang dun lang. Iba na kasi ang naririnig niya sa mga kwento ngayon na para bang superhero na umano. Mantakin niyo, malakas yung karga ng mutya niya pero hindi katulad sa nangyayari at naririnig niya sa mga kwento. Parang nasobra na ata umano. Doon naman sa diamante, tinago lang ito ni Kibon. Kahit alam niyang malaki ang halaga pero pinili niyang pahalagahan din ang gamit. Lalo't bigay ito ng mga kaibigan niya sa lugar. Siguro, balang araw, kapag kinakailangan niya na, magpapasya siya kung ididispatcha niya ba yon. Sa tingin niya nga noon, kung hihingi pa siya tiyak pagbibigyan siya pero ibang tumatakbo sa isip ni Kibon. Tila ba nahahawaan na siya ng kanyang Lolo Sultan na naging sapat at payak na ang buhay. Dahil nga sa mura pang edad talaga ni Kibon kaya nahubog yun at naging prinsipyo. Hindi lang iisang beses nakapasok si Kibon sa lugar ng mga lamang lupa. 3 beses umano. Sinubukan niyang isama si Lolo Sultan. Kaso nga lang, hindi pumayag. Naiintindihan naman niya gawa ng mabilis ang oras doon sa mundo ng mga engkanto. Baka paglabas niya, mamatay umano ito. Yung saglit na kahit 5 minuto umano ay umaabot ng 1 araw. Kaya nga kapag nagtutungo doon si Kibon, nagpapaalam na ito. Baka kasi magkabaliw-baliw na naman ang matanda sa kakahanap sa kanya. Hindi nagtagal. Umuwi itong si Sultan. Pero bumabalik-balik pa rin ito sa matanda. Bumalik lamang siya sa pag-aaral at ang sumusuporta sa kanya ang mga magulang niya. Hindi na nag-aaway ang mga ito. Panay simba umano at wala ng mga bisyo. Nagbalik na din ang loob niya sa mga ito pero mas nasanay siyang tumira doon sa bahay ng matanda. Hindi niya kinakaila yon.
Kung mananatili man si Kibon sa poder ng mga magulang, mga ilang araw lang. Ayon pa sa kanya, bakasyon. Pero ang totoong bahay niya umano ay ang bahay ng kanyang lolo Sultan. Maraming aral ang mapupulot dito. Sa mga tagapakinig, alam niyo na yon. Patungkol ito sa pamilya, lalo na mga magulang. Dapat ay bigyang halaga at maging responsable dahil salamin ito ng mga anak. Ika pa, kung ano ang puno, yun ang nagiging bunga. Kung maayos ang puno, maayos din ang bunga. Tama lamang ang ginawa ni Kibon. Kung hindi dahil doon, hindi siya mapupunta sa tamang tao. Nahigit pa sa kanyang magulang, si Lolo Sultan. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Unahin natin yung mga member natin. Salamat po sa mga nag-renew. Happy 1 month kina Kat G, Dermalyn De Leon and Rionet. Happy 2 months yung June and Izan or Iazan ba to? Happy 3rd Romeo Tudas and Lana. Happy 4th John Leo Hailo, Tiny Lanciola, Christine Joy Baskugin, Laika Ibanez, and April Gem Akma. Happy 5th Rosel Perth, W.A. and Jennifer Moralejo. Happy 6th Elaine Pitil, Ark Junes Vlog, and Kay Lisondra Abalos. Happy 7th John Ryan Perez and Emmy Bumatay. Happy 8th Mayo 13. Happy 9th Elma Komaki. Happy 10th Charmaine Espina. Happy 11th Windy Chantal Alvero and Steph La Chica. Happy 12th Takench 26. Happy 13th Gloris Putian and Demi Bilarga. Happy 14th Maribel Malinis Lobrigo, Joel Arms, and April Bilarga. Happy 15th Krista Jane 123. Happy 16th Allen 13 David, Ana 23, and Gigi Tiro. Happy 18th Joseph Esteban, Ma'am Timmy, and Thomas John. Happy 19th Hagler Folido and Reyna T. Payungayong. Happy 20th Manila Puten and Jendal 77. Happy 21st Shin. Happy 22nd Zombie Shaw 125 and Merle Alonso. Happy 23rd Chubby Arnie and Miriam Pilaes. Happy 24th Leia Andesa and Marge B. Happy 25th Margaret 0291 and Rain YouTube Roblox. Happy 26th Jeff Cordeta and Latiana Amor. Happy 27th Irene Dutimas. Happy 28th Milo and Ang Sundu Horror Stories and Cas Punay. Happy 29th Sturdy Builders, Christian De La Cruz, Kristen Olson, Clay Thins, and Annalyn Cabunilas. Happy 32nd Andre, Maria Andrea Luz Tubianosa, and Maya Acera. Happy 34th Benji Gallardo. Happy 35th Dian 17. Happy 36th Mervin Tiopes, Thelmo Loves, and Elise Lucel R. Santa Ines. Happy 37th Diane Dominguez, Maria Teresa Pineda, Maricar Pastrana, and Dance Dencio. Happy 38th Dian D. Peralta, Regan Simon, and Mr. and Mrs. Channel. Happy 40th Elaine Almera. Happy 43rd Anya, and happy 46th Ma'am Sarah Jane Doromal. Sa mga nag-message naman, palambing first time kong magpa-shoutout ng mahaba, bahala ka dyan. Pasingit sa shoutout ng group MNL or Manila Hive, workshop GC under Miss Christine Caparino, and ang teacher naming masipag at gumagawa ng magagandang baby memory keeper. GC talaga to ng chismisan at budulan na may konting crafting. Sa mga active noisy naman sila Elaine Domingo, Maris Ricafort, Elaine Debla or Deblis, hindi ko alam kung pari di ano to. Dana Hinota or Genota, GC, Cristel Marie, Marie Nina, Kula, Cheska, at sa iba pang member ng GC na ayaw mag-sin. Hello sa inyo, nakarating tayo dito sa mga kwento ni Thelmo. Niyang gawat yayang gawin ko silang lahat habang nag-craft at gumagawa ng order, makikinig sa'yo. More benta and more ideas pa para sa makapambudol tayo sa mga customized journal natin. Happy listening from Hirasol Creation. Ayan, thank you po sa inyo ha. Hi po sir, pa-shoutout po sa mga isa nyo din po ang avid listener na talagang na taga Calamba, Laguna.
sa maganda at sexy kong hipag na si Rhea Olase Gahes, sa asawa niyang si Kuya Philip at sa dalawang anak nila na si JP at Kaiden. Thank you sa lahat ng tulong niyo sa amin at very much appreciated yon. Salamat po. Happy birthday sa pamangkin ko kay Phil Reyes Kaiden Olase Gahes sa June 10. Anong araw na ba ngayon? At kay Monday pa pala to. At kay Jape Gahes sa June 11. Always sumunod palagi at maging masunuring anak kay Mami. Kay Mami Ria at Daddy Philip nyo. More birthdays to come. God bless. From Cyril Ann. Kamusta po? It's been a long time. Pabati naman po ako sa iyo. Gusto ko din po sanang batiin si Mama Agapita Gagni at Glow Anika na nayanggaw ko na sa pakikinig sa inyo. Thank you from Vency. Pa-shoutout lang na sa pinakamamahal ko na pinakalas na mahal ko sa buhay ko na si Zyreth. I love you daw. Always keep safe and stay safe. Yan po, bali mansari po namin sa 3 naging kami noong January 3 po kuya. Ay, iba pa ba to? Hindi, joke lang. From Michael Luis Nicolas. So, si Sir Michael Luis is matagal ating listener. Pero, yun nga. Congrats. Hi sir, magandang araw po. Dati na po akong subscriber nyo. Palagi kong pinapakinggan yung mga kwento mo nung nag-apply ako sa BFP. Habang nasa bus po kay pinapakinggan ko lahat ng mga kwento nyo kahit sa pagtulog. At ngayon isa na akong ganap na bumbero. Wow! Nakikinig pa rin ako sa mga kwento nyo. God bless at pa-shoutout from Arben Lago. Sir, I'm Antoinette. Shoutout from Riyadh, Saudi Arabia. Mula pa lang January sa Pinas nung nanahi ako sa Taytay na ikinig na ako sa inyo. Hanggang dito sa abroad pinapakinggan kita nakakawala ng stress at homesick at nakaka-relax. Si Mama Atay nagko-comment na nagtatahino. Hello ma'am, salamat po. Shoutout din kay Nympha Iataw from Dubai. From Kuwait. Tama. Magandang araw. Palagi po ako nakikinig sa mga kwento nyo. Pabati po sana kina Lolo Rodrigo and Lola Alice. Saka po birthday ko po ngayon. Nung May 25 pa to. Sorry. Sana mabati niyo po ako sa inyong new upload. Thank you po and more power po sa inyo from CM Cartagena. Belated happy birthday. Shoutout kay Nori Valerio. Sir, hello po sa inyo. Kamusta po? Pa-shoutout po ulit sir sa next story mo. Ako po ito ulit si Jesus Reynoso from Davao. Palagi po kaming nakasubaybay sa mga story mo at sir pa-shoutout na din po sa misis ko na si Divina Reynoso at sa kapatid ko na si Dina Reynoso at sa kanyang kasintahan na si Roland Yu. Maraming salamat po sa inyo. More power from Jesus Villacruz Reynoso. Sir, pa-shoutout naman sa tita ko na lagi nakikinig sa iyo na si Ninita Onagan at Kenneth Onagan ng Barangay Kuwayan. Salamat and more power sa channel niyo. Lagi din po ako nakikinig gabi-gabi from Edmond. Shoutout kay Alexis Olaco. Pa-shoutout po sa anak kong magbe-birthday this coming May 30. Belated happy birthday, Zach Jairo Oco. Belated 10th birthday po. 3 years na din pala ako nakikinig sa mga kwento mo at 3 years na din ako nagigreet sa anak ko dito sa page mo. Sorry ma'am, belated po. Salamat sa mga kwento at napapadali at nakakawala ng pagod ang paglalaba ko habang nakikinig from Jessel from Cagayan de Oro. Magandang gabi po. Pa-shoutout naman po sa mga anak ko na nahawa na sa akin sa pakikinig gabi-gabi sa mga kwento mo. Miko Di Guzman at Jessie Di Guzman. Salamat po. God bless sa inyong channel and more blessings from Jacqueline Harina. Sir, pabati po happy 23rd birthday sa kapatid kong si Rosemary Samiliano. Mag-aral na mabuti hanggang maabot mo ang iyong mga pangarap. Ingat lagi kahit saan magpunta at iwasan yung pagiging madaldal pero love daw. April po listening from Dubai, UAE. God bless po palagi and more upload to make pa po. Pa-shoutout po sila ngayon ng bakasyon sa Isabela, Negros Occidental, lalo na kay Laila Saurnaba from April Tiope. And last but not the least, sir, pwede mong pa-shoutout Isla Alcachupas. Stay strong daw from Mara Bianca. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa inyong lahat.